Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, January 21 na po, 2026, may panibagong low pressure area po tayo na minomonitor at ito po ay nasa bandang silangan po. Ngayon aalamin natin kung ito nga ba ang magiging banta ng panibagong bagyo o kung ito ay malulusaw sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Gayon din ang bagyong Ada ay tuluyan na pong humina at isang ganap na lamang po ito na low pressure area. Bago po tayo magpatuloy, hihiling lamang po ako ng pabor sa inyo na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay po yun para sa amin. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules. So dito po muna natin sisimulan sa bagyong Ada na ngayon po ay isang ganap na lamang po na low pressure area or ito ay mas humina pa. Ang bagyong Ada po ay wala na pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa pero patuloy pa rin natin yung minomonitor kasi nakikita pa rin sa radar. Ang bagyong Ada po, tulad na aking sinabi, hindi naman ito lalabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility pero malulusaw. At ngayon LPA, pagkatapos po ng LPA, ito ay magiging cloud cluster na lamang or kumpul po ng kaulapan. So ang pinaka lokasyon po ng bagyong Ada, aninang alas 2 po ng madaling araw ngayong Miyerkules din po, 1,120 kilometers east of Northern Luzon ang kanyang lokasyon. At mamayang alas 2 ng hapon, mas lalayo pa po siya sa layong 1,185 kilometers east of Central Luzon. So ito po, hindi na po natin dapat pangambahan pa ang bagyong Ada dahil wala na po yan. Wala nang direktang epekto yan. Pero ngayon po ay meron tayong panibagong minomonitor po na low pressure area dito po sa may bandang silangang bahagi ng ating bansa. Itong LPA po nito ay namataan po 2,250 kilometers east of southeastern Mindanao at ito po sa ngayon ay nasa low chance na category para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Marami tayong nakukuhang update at marami din po nagtatanong sa atin kung ito na ba yung magiging kasunod na bagyo. Sa pinakahuling pagtatala po natin dahil nga po ito ay nasa kategorya ng pagiging low chance para maging isang ganap na bagyo, hindi po ito nagiging banta ngayon na magiging bagyo agad. Pag sinabi kasi natin na magiging bagyo, yan po ay nasa medium or nasa high chance na category. At ito ay malayo pa naman sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero tulad po na aking lagi sinasabi, hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad na ito ay mas lumapit dito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Pero yung chance na ito yung maging bagyo sa ngayon medyo mababa pa po. So babalikan natin yan at ipapasilip ko po muna sa inyo yung ating pinaka-live na mapa. So samahan nyo ako. Saglit lang naman yung update natin bago po tayo umalis. Please patapos po ng ating update at malaking bagay po ito. At mahalaga, siyempre, aalis tayo, dapat alam po natin ang lagay po ng ating panahon. Kung mapapansin po ninyo sa ating pinaka-mapa, nananatili pa rin po ang bagyong Ada at ito ay isang ganap na lamang na LPA. Mahina na po ito at wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. No? Malayo na siya kahit sabihin natin yung sirkulasyon niya, medyo umiikot pa rin, hindi na po siya direktang nakaka-epekto. So eto, yung sinasabi natin na panibagong low pressure area. Kahapon tinalakay natin yan, pinakita ko po sa inyo na ito ay isang ganap na cloud cluster or kumpol ng kaulapan lamang. At ngayon, officially naging isang LPA na ito. Pero pag sinabi po kasi natin na low pressure area, may mga kategorya yan. Unlikely, yun yung pinakamahina. At yung low, medium at high. Ngayon, itong LPA po na ito ay nasa low chance na category para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. O tanong ng mga kababayan natin, Kuya Francis, magiging isang bagyo ba ito? O kapag naging bagyong ba ito, tatawagin bagyong ba siyang magiging malakas ba? Yes, tama po yung sabi nila, ang susunod na bagyo po ay tatawagin po talagang bagyong Basyang, no? Parang nakakatakot yung pangalan ng bagyong Basyang, pero huwag kayong magpasintak sa pangalan kasi wala naman pong kinalaman yan kung magiging malakas ba ang isang bagyo o hindi. Ang pinagbabasihan natin dito, yung advanced weather system natin at doon sa tropical cyclone threat potential. Nakita na po natin ito sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential at tulad po na aking sinabi sa inyo,
ay imo-monitor natin yan sa pagitan po ng January 19 hanggang January 25 at January 26 hanggang sa February 1. So maaga itong nabuo. So doon po sa ating January 21 hanggang February 1 na tropical cyclone threat potential, hindi siya nakitaan ng tsansa na magiging tropical depression or magiging bagyo. So ang tendency nito, may tsansa ito na malusaw bago po makalapit sa ating Philippine Area of Responsibility or makapasok. Bakit? Dahil nananatili pa rin po ang amihan o northeast monsoon. Napakalaki po ng trabaho ng northeast monsoon para yung mga sama ng panahon, mga low pressure area, mga cloud cluster ay hindi po makapenetrate or makapasok or lumakas sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita nyo naman, etong low pressure area na ito, sa ngayon meron na siyang sirkulasyon. Pero hindi ibig sabihin na meron na siyang sirkulasyon, magiging malakas na po siya. At lagi ko sinasabi sa inyo, ngayon po, malayo pa lamang ang sama ng panahon, cloud cluster man yan, LPA, i-monitor po nating mabuti yan. Kasi yung mga kababayan natin gusto ko, maaga po silang masabihan. Ito po, balikan natin yan. Ngayon kasi, meron po tayong tinatawag na forecast weather condition. Sa tinatawag natin na forecast weather condition, apektado pa rin po ng northeast monsoon or hanging amihan ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, kasama po ang Quezon at Marinduque. Kung napapansin nyo po yung hangin na ito na nanggagaling sa taas, high pressure na hangin yan, kasama po ang amihan o northeast monsoon. Kaya yung mga lugar na mas naapektuhan ng amihan o northeast monsoon, mas malalamig po na hangin ang nararanasan sa mga area po na yan. So eto pa mga kaibigan, so cloudy skies ang mararanasan diyan po sa mga lugar na binanggit ko. Sa parte naman po ng Metro Manila, sa may Ilocos Region, Central Luzon at the rest o nalalabing bahagi po ng Calabarzon, ang weather condition naman po dyan ay maulap na kalangitan na meron po mga isolated light rains dahil pa rin po sa northeast monsoon. Dahil nga po nakalayo na ang Bagyong Ada at wala na masyadong direktang epekto, ang pangunahing weather system naman ngayon na nakakaapekto sa atin ay eto pong northeast monsoon or hanging amihan. So nakaantabay din tayo sa posibleng pagbuo ng maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatan Pasipiko, which is eto po ang easterly. So sa ngayon wala tayong namomonitor na hangin dito sa may banda silangan po ng Visayas. Ang ating nakikita dyan ay etong low pressure area pero mabagal itong kumikilos. So ibig sabihin, mababa pa ang chance nito na maging bagyo within the next 24 to 48 hours. So like ko sinasabi, bukod po sa northeast monsoon, meron din tayong banta ng mga localized thunderstorms sa nalalabing bahagi o the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Kaya nga ito kahit po na itong Bagyong Ada wala ng direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa, maaga pa lamang sa ilang bahagi o malaking bahagi po ng Luzon ay possible na makaranas po ng maulap na kalangitan na meron pong mga mahihinang pag-uulan lalo na sa hapon at sa gabi dahil po dito sa tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Huwag kayong mag-alala kasi pag amihan naman, hindi naman yan nagbibigay ng sobrang mga malalakas na mga pag-uulan. Ang magpapaulan lamang sa atin kung sakasakali na medyo malakas ay ito pong mga localized thunderstorms, and usually bandang hapon po yun hanggang sa gabi yung nagiging epekto ng mga pag-uulan. Uulitin ko ang Bagyong Ada ay wala na, humina na sa pagiging LPA at ang panibagong minomonitor natin, panibagong low pressure area na naman, ito yung sinasabi natin banta ng posibleng magiging kasunod po na bagyo. So ito po, lagi ko sinasabi na kahit po meron tayong mga mahihinang bagyo, low pressure area, cloud cluster, importante pa rin po na lagi kayong mag-antabay sa aking mga ina-update. Kasi po dito talaga, tinitignan nating mabuti yung mga potensyal na magiging direksyon ng sama ng panahon or bagyo. Eto, tanong ulit sa atin kung ano ba ang magiging direksyon kapag ka naging bagyo na etong low pressure area na ating nakikita dito sa ating mapa. So eto po, kung mapapansin po ninyo, kapag mas lumapit pa yan sa mga susunod na mga araw, ay ang magiging direction po niyan dito po sa may bandang silangan po ng Visayas.
Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So halos parehas din po ng naging lokasyon o dinaanan po nitong bagyong Ada. Kapag ganito kasing amihan season tayo, no, northeast monsoon season, may mga bagyo talaga nang gagaling madalas po sa may silangan. Pero eto, lagi ko sinasabi sa inyo na eto pong mga bagyo na yan, hindi yan pasok sa pagiging typhoon o super typhoon category po. Hanggat, eto tandaan nyo po mabuti, hanggat meron po tayong amihan o northeast monsoon, ang tsansa po ng mga malalakas na bagyo mababa lamang. Napansin nyo naman ang bagyong Ada. From tropical depression, naging isang ganap na tropical storm at hindi na ito lumakas pa sa hanggang level 3 o yung tinatawag natin na severe tropical storm. Nakakatakot kasi kapag kayong iba nagbibigay ng update, sinasabi magiging super typhoon daw, kahit mahina naman bagyo, sinasabi na magiging super typhoon. Tulad na lamang nitong bagyong Basyang, sinasabi nila ito yung susunod na bagyo. Yes, tama naman, bagyong Basyang ang susunod na pangalan ng bagyo, pero hindi pa natin kino-consider ito na magiging bagyo. Yung iba kinukumpara ang direksyon nitong LPA na yan o magiging banta ng bagyong Basyang ay parehas daw ng direksyon dinadaanan ng bagyong Yolanda. Gumagawa sila ng mga pananakot para yung mga kababayan natin is magkaroon ng interes at mapanood siyempre. At ito sa ating channel ay kung ini-explain sa inyo mabuti, mahina lang yan. Ito nga pong bagyong Ada, hindi na nga lumakas. Pero ganun pa man, pag mahihinang bagyo, lagi kong sinasabi, more on mas maraming ulan. Pag mga malalakas naman, o yung typhoon o super typhoon category na bagyo, more on mas malalakas na hangin naman ang naidudulot niyan, yung tipong life-threatening na lakas po ng hangin. Yung pangalawang paalala ko, eto po sobrang importante, ewan ko lang kung yung iba po pinapakinggan tayo o sumusunod po sa ating paalala, maglinis po tayo ng ating kapaligiran, lalo na po sa mga low-lying areas, dito po sa Luzon, sa may Visayas at sa Mindanao. Alam nyo, kahit sabihin natin na mahina ang mga bagyo na papasok sa atin ngayong 2026, kung hindi naman po tayo magbibigay ng aksyon para maglinis ng mga basura na kakalat sa ating kapaligiran, lalo na sa mga bahaing lugar, kahit mahinang ulan lang, makakaranas tayo ng pagbabaha. Ay naman natin na ganun ang mangyari. So ano ang dapat natin gawin? Yung tapat natin, sa gilid natin, pwede naman natin linisan yan. I-segregate po ang mga plastic. Dahil tignan nyo, meron tayong LPA na minomonitor. Kapag lumapit pa yan, malalaman na natin kung yan is magiging bagyo or hindi. Kapag lumapit yan, malalaman natin yung mga heavy rainfall warning na posibleng maapektuhan po ng lugar po nito nga pong panibagong low pressure area. Pero hindi pa natin yan i-consider na bagyo ha. Paalala na LPA pa lang yan. Pag sinasabi natin na banta ng bagyo, eto yon, possible na maging bagyo. Pero ngayon pa man, low chance na category pa ito. So may chance na malusaw din ito bago makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung pangatlong paalala ko po na lagi ko pong sinasabi sa inyo na araw-araw, kailangan po natin na lumikas, lalo na po yung mga nakatira sa paanan ng bundok, sa mga mabababang lugar, kapag meron pong banta ng mga malalakas na mga pag-ulan. Dito po sa ating channel, lagi ko sinasabi, pag merong mga heavy rainfall warning, lumikas na yung mga nakatira doon. Dahil mas maganda na safety tayo kaysa tatansyahin pa natin kung malakas or mahina, no? Tapos papakiramdaman pa natin yung ulan kung malakas ba o hindi. Huwag na ganun. Hindi, minsan kasi kahit mahinang ulan, malakas yung paha dahil nga po sa dami ng basura o wala masyadong maayos na drainage. Alam naman natin ang issue sa ating bansa. So yung isang paalala ko, lagi ko sinasabi na kinakailangan po natin i-safety ang ating mga importanteng gamit, no? Mga dokumento, mga papeles, tulad po nito, bukod sa LPA na yan, ang Northeast Monsoon ay present. Pero ulitin ko, wala tayong shear line, wala tayong ITCC, wala din tayong easterlies. Pero ganito ang mangyayari. Dahil present po ang Northeast Monsoon or hanging amihan, kapag nabuo na naman ang easterlies, babalik na naman ang shear line. So tulad na nangyari dito sa bagyong Ada, ito ay na-develop ng merong tatlong weather system. So ano yon? Northeast Monsoon, shear line, at etong easterlies. Dahil wala ang easterlies, walang tutulong dito sa LPA nito para ma-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Magandang balita yan. So, hindi ko naman sinasabi na dapat nating i-celebrate, pero kinakailangan pa rin natin maging handa. In-explain ko pong mabuti ha.
na sobrang baba ng tsansa na maging bagyo ito dahil wala ang easterlies. Easterlies din kasi ang nagpalakas dito sa bagyong Ada. So ngayon, malabo talaga ito. At bukod dyan, yung isang paalala ko pa na lagi ko sinasabi, yung mga nakatira po sa mga malalayong lugar, pwede ho tayong mag-ibak ng pagkain o mag-stock, matatagal na pang ilang araw. Dahil tulad ng aking sinasabi, may mga tsansa kasi ng mga pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. So malamig na hangin na naman, malamig na panahon na naman ang ating pong mararanasan. Kaya yung mga sa gabi is nag-aasikaso, galing magdala ng jacket, no? At eto, yung isang paalala ko pa, kinakailangan po na ipanalangin natin sa Panginoon, sa ating Diyos, sa Panginoong Hesus na etong LPA na ito ay malusaw at hindi po maging isang ganap na bagyo. Kahit sabihin natin o nakikita sa ating advanced weather forecast or system na mahina lamang ito, pagka may bagyo kasi lahat possible pwedeng mangyari. Tulad na lamang kahit mahinang bagyo, tapos sasabayan pa ng iba't ibang weather system, nagkakaroon yan ng tinatawag na parang pagsasanib or combination. So nagkakaroon ng double effect ang isang tropical depression o LPA kapag sinasamahan ng iba't ibang weather system. So kahit ganit yan, hindi natin yan tatantanan at patuloy po natin yung imomonitor dahil yan po ay isa sa banta ng possible o posibleng maging bagyo ngayong 2026. So may nagtanong sa atin lalo na kahapon, ilang bagyo daw ba ngayong January? So sa pagkatala po ng pag-asa, nasa isang bagyo lamang. Pero sinilip po natin sa ating advanced weather system at sa ating tropical cyclone threat potential, nasa 1 hanggang 2 bagyo at nakakaisa na tayo. At yung sinasabi ko na posibleng pangalawa, may tsansa po na eto yun, yung low pressure area na yan. May mga pagbabago yan, pansinin nyo mabagal ang kilos at paglipas ng ilang mga oras, hindi yan masyadong lalapit bagkos magiging parang stationary yan or yung hindi gumagalaw. So babantayan at imomonitor natin yan para din po sa ating mga kababayan. Yung panghuling paalala ko, kung meron po kayong mga go bags, no, may mga jacket, payong, kapote, lagi hundalihin. Hindi porket wala nang direktang epekto ang bagyong Ada, kampante na tayo, hay-hay na tayo. Hindi po ganun. Ang itinuturo ko po at pinapaalala ko dito sa aking channel, maging handa, maging alisto po araw-araw. At yung mga nakikinig sa akin ngayon, mga senior, mga nanay, kamusta po kayo dyan? Yung mga solid ko po na subscriber, mga followers ko po, maraming salamat po. Hayaan nyo po araw-arawin natin ng update sa lagay ng ating panahon. Kahit po walang bagyo, patuloy tayo magbibigay ng update para yung mga aalis, yung mga may lakad, alam ko anong lagay ng panahon sa kanilang mga lugar. Dahil hindi lang naman kasi bagyo ang nagpapaulan o nagbibigay ng sama ng panahon, bagkos marami at iba't ibang mga weather system. Sa ngayon, kaibigan ko, kabayan, yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po, magandang araw at God bless po sa inyong lahat.